Magandang tanghali mga kasimple. February 9, 2025. Araw ng linggo mga kasimple. At gusto ko lang itakil ngayong araw na to mga kasimple about dun sa mga kababayan nating vlogger. Kontra man sa administrasyon o pro-administrasyon. Unahin natin yung mga anti-administrasyon mga kasimple. Mga kababayan nating mga vlogger, nauunawaan natin dahil sila ay nagbablog because of money, because of their family, because of work job, ganun. Doon sila kumikita ng mga pinagkakabuhayan nila. Ngunit hindi ako pabor mga kasimple na anti-government ka o anti-administration ka is gagawa ka ng mga iba't ibang mga fake news upang makakuha ka ng views, ng simpatya ng mga tao. I-edit mo kung ano-ano man ang mga dapat i-edit upang masira. Sinabi ko nga para sa views mo mga kasimple. Tulad nyo ngayon, yung sikat ngayon, trending yung meeting ni Congressman Romualdez, si House tawag Chairman of the House o pinakamataas sa Congress, si Romualdez. Tapos may mga ka-meeting siya. Then dun sa lamesa is ako din napaniwala ako. Akala ko totoo na pera talaga yung nakalapag. Mayroong perang nakalapag talaga while they're on meeting. Buti na lang mga kasimple nag-fact check ang Congress. At may mga vlogger din na kumontra o nagpalabas na ito'y edit lamang. So, ako mismo mga kasimple na hindi naman agad naniwala, but napagano, may pera sa mesa. So, kung ako na nasa level ng walang kinakampihan parang naniwala doon sa vlog ng isang vlogger how much more doon sa talagang sumusuporta sa mga DDS o sa mga Duterte. So nadagdagan ang galit kay Romualdez, di ba? Or kay BBM, di ba? So tignan natin yung nangyari o nagawa ng isang fake news. Kung fake news yan, kasi marami na nagpapatunay na fake news na inedit yan. So mga kasimple, huwag naman ganun. Yung mga vlogger na iba, huwag naman. Na makasira ka lang, na makakuha ka lang ng views, gagawin mo lahat-lahat ng paninira sa administrasyon or yung kontra dun sa kinakampihan mo. Tama yung sinabi ng mga ibang vlogger. Makapanira ka lang ng tao, makakuha ka lang ng views, gagawin mo lahat-lahat. Huwag naman mga kasimple. So, nananawagan uli ako sa mga vlogger na lalaki ng mga vlog nyo, ang lalaki ng mga views nyo, ang lalaki ng subscriber nyo. Ngunit, paano kung niloloko nyo lang sila para lang kumita kayo, diba? Wag ganun. Makaganti lang kayo o makapagbanat sa mga kritiko o sa mga kalaban nyo sa politika or sa hindi kayo pabor dun sa namiminuno ay gagawa kayo ng fake news. Sana tapos na tayo dun sa mga administration. Dito naman tayo sa pro-administration.
Well, believe din ako sa mga pro administration dahil kung wala sila, walang taga-depensa sa administration na nagsisiwalat na ang pinalabas ng kabilang partido ay peke. So for that matter, mga kasimple, thankful ako din sa mga pro-administration. Sa ngayon, wala pa naman ako nakikita na fake news sa mga pro-administration. So for that matter, sana wag namang gumawa ng fake news ang mga taga-administration vlogger para at least continuous yung paniniwala ko na sila'y dumidepensa sa katotohanan. So, sa mga vlogger na nagsisiwalat ng katotohanan o kumukontra sa mga fake news para maituwid ang paniniwala o kaisipan ng ating mamamayan, ay saludo ako sa inyo. Continuous yung mga ganyang gawain para ituwid ang haka-haka o paniniwala ng ating mga mamamayan. Sapagkat kung wala kayo, mga kasimple, na pro-vlogger or dependers ng katotohanan na lang, wag ng administration, dependers na lang ng katotohanan, maraming maniniwala, maraming maliligaw, maraming magagalit sa administration or sino mang namiminuno na nakaupo dahil sa mga fake news na pinalalabas ng ating mga kababayang vlogger na anti-administration or nababayarang mga vlogger. Ayan. Totoo yun. Kahit na sinong tanungin mo, may mga bayarang vlogger din para makasira ng kalaban ng kabilang kampo. May mga defenders of vlogger din na tumatanggap din ng bayad. Pabor yun dahil sa kanilang pagtatanggol sa isang politiko. Mas maganda na yun na tumatanggap ka ng bayad because yung katotohanan ng nilalabas mo. Kaysa naman tumatanggap ka ng bayad para sirain yung isang tao o isang politiko. Sige, comment down below, mga kasimple, kung ano ang mas maganda. Ulitin ko, yung tumatanggap ka ng bayad para idepensa sa katotohanan ng isang politiko o ang tumatanggap ka ng bayad para sirain mo o gumawa ng fake news sa isang politiko. Ayan, mamili kayo, mga kasimple. Basta si Kasimpleng Arnold nyo, laging nasa tama. Kung sino ang dapat paniwalaan, kung sino ang nasa katotohanan, dapat doon tayo, mga kasimple. Wag na wag tayong kakampi sa isang tagagawa ng batas na nililiko o binabaluktot. Ayan. O maniniwala sa mga vlogger na alam yung fake news ang kanyang sinasabi sa internet, sa social media. Kung ako sa inyo, di unsubscribe kayo sa mga ganyan, yung mga hindi nagsasabi ng katotohanan, mga kasimple. Di ba? Ba't hindi nyo na lang ako i-subscribe dahil ako ay nasa tama, nasa gitna. Si Kasimpleng Arnold nyo babatikos kung alam kong mali. Aayon ako sa tama. Di ba, mga kasimple? Oo, ikaw nanonood. Subscribe mo na ako, mga kasimple. Tapos i-likes mo na rin ako. Or kung masipag-sipag ka, i-share mo na rin yung vlog natin, yung content natin, mga kasimple. Di ba? Okay. Sige na, mga kasimple. Sana naman naging maliwanag sa atin yung ating pinag-uusapan ngayon. No? Huwag kayong maniniwala sa mga fake news. Huwag nyo ring i-subscribe yung mga ganyang mga vlogger na pera lang ang kanilang gusto sa ginagawa nilang pagbablog. Di ba? Dapat
as a Filipino citizen, dapat laging totoo ang ating sinasabi para sa pamilya natin, hindi tayo ikahiya. Lalo na sa taas. Alam niya kung totoo, kasinungalingan lang yung pinagdadaldal mo dyan. Okay mga kasimple? So till next video mga kasimple, ingat kayo lagi. God bless and bye-bye.